And tayo po ay mag-aaral po sandali na salita ng Diyos. And tayo po ay may mensahe patungkol po sa although we will celebrate the Mother's Day, that will be on next Sunday, but yung mensahe po ay ngayon po natin gagawin yung Mother's Day, yung message po natin. Amen? So muli lahat po ng mga nanay po nandyan, lahat ng mga nanay na nandito, ay salamat po sa inyo po mga buhay na kung wala kayo ay ang tanong ay kung wala kayo, hindi yung wala kami. Kung wala kayo, papaano kami? Tama mga kapatid? Kaya salamat po sa Panginoon sa mga nanay. So, although natapos na, but still ay araw-araw, Happy Mother's Day po sa inyo po lahat. Amen? So, but anyway, let us open our Bible in the book. Buksan po natin. Proverbs chapter 31, verse 10. Proverbs chapter 31, verse 10. Okay, nakita nyo na? Okay, if you're there, please bear with me and tayo natin tumayos. We give reverence for the reading of the Word of God in verse 10 ng Proverbs chapter 10. Sabi po ng Bible, It is an important question, mga kapatid, to each every one of us. Amen? Isang napaka-importanting tanong. It's not a suggestion, it's not an option na kung makahanap ka, hindi po. Baka sakali, pero isang tatanong sabi niya, who can find, ano po sabi diyan? A virtuous woman, for her price is far above rubies. Dahil po muna yung manalangin. Panginoon, salamat po ng marami sa oras nito. Salamat po sa inyo pong biyaya. Tulungan niyo po kami at help us Lord to remind and thankful sa mga nanay na nandito. Salamat po at anawang mensahe nito maging paalala po sa amin, not only sa mga mothers sa amin na paalala, but sometimes sa mga soon to be a mother in the future, Panginoon, na nawa ang mensahe nito, maging guidelines, maging pagpapala po sa bawat isa. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. You may now take your seat. Okay. Now, halaga ng isang nanay sa loob ng bahay. Tama po ba mga kapatid? Amen? Sabi nga, di ba, kapag si nanay ay masaya, masaya ang buong bahay. Tama po ba mga kapatid? Sino rito pag masaya si nanay, malungkot yung bahay? Wala. Pag masaya si nanay, lahat masaya ang buong bahay. Pero pag si nanay ay nagalit, lahat nadadamay. Tama ba? Ha? Lahat daw nadadamay. Tama? Pero, sino rito, mga kapatid, marahil ngayon, bihira na natin marahil siguro marinig, pero marahil noon, lagi natin itong narinig. At lagi siguro, yung madalas, sino rito laging nabubungangaan? Ha? Sintaye? Ha? Sino rin nabubungangaan? Taas ang kamay. Ha? Matakot kayo ngayon. O hindi mga anak tinutuwa ito, mga asawa. Pero, minsan, lagi araw-araw marahil sa buhay natin, para bang naririnig natin araw-araw yung boses ng mga nanay po natin. Tama? Ako, although lumaki ako sa isang pamilyang hindi ko nakasama yung nanay ko, pero hindi ko makakalimutan, mga kapatid, yung araw-araw na armalite na boses ng lola ko. Araw-araw. At ang dami mga pumasok sa tenga ko, na hanggang ngayon, kapag naalala ko, hindi ko makalimutan. Tama mga kapatid. Alright, ganun din po sa atin, tama? Meron tayong mga narinig sa mga nanay natin kapag binubungangaan tayo. Marami yung mga tawag natin ay mga words of wisdom.
from them. Yung mga words of wisdom na galing sa kanila. Tama? Halimbawa, sabi dyan, sino dito nakakaalala na, narinig nyo na to? Ano sabi? Ha? Ano sabi? Oh. Sino dito nakarinig yan sa nanay? Ha? Sino? Bakit? Kasi ang mga madalas sa mga anak, hingi na, hingi. Lagi sasabi ng mga nanay, ano akala niyo sa amin? Nagtatayo ng pera? Ha? Tama? O kaya minsan, kapag isasagot naman nila, hindi ganito sasabihin, doon ka sa tatay mo humingi. Tama? Bakit? Kasi madalas, ang tatay ang nagtatrabaho. Ang nanay madalas lagi nakakasama na mga anak sa loob ng bahay. Kaya minsan, kung meron tayong maraming maaalala na word of wisdom, madalas sa mga nanay natin. Marahil sa atin, masakit sa tenga. Marahil sa atin, ay parang ang sakit pakinggan. Pero, let me tell you this, there will come a time in your life, in the future, kung ano yung narinig nyo, baka sabihin nyo rin sa mga anak nyo balang araw. Tama po ba mga kalit? Sino ito nakarinig ng ganyan? Ha? Pag narinig nyo yan, listen to me, hindi nyo yung makakalimutan. Amen? Ito. Anong sabi pa dyan? Ha? Magaling lang kayo pag may hihingi. Diba? Madalas yan. Linyahan ng mga nanay yan. Diba? Ang sabi doon, magaling lang kayo. Pag may hihingin, subukan mo yung anak, utusan, ayaw sumunod. Subukan mo magbugas ng tigan, ayaw sumunod. Tama mga kapatid, subukan mo may pagawa, ayaw sumunod. Pero, kaya nga minsan magugulat kayo mga anak natin. Pag nakita ninyong nagbugas ng pinggan, hindi naman nila normally ginagawa, kabahan na kayo. Di ba? Yung normally, hindi mapagwalis yan. Pero makita mo, inabutan mo, ang sipag, nagwawalis, nagdadamo, nagtutupi ng mga damit, kabahan na kayo. Kasi wala na libre ngayon. Di ba? Pero, minsan yun yung mga linya, di ba? Magaling na kayo pag may pag tumautusan kayo, hindi kayo mautusan. Di po ba mga kapatid? Magaling na kayo pag may kailangan. Pag pinagwawalis kayo, ayaw nyo magwalis. Nagdadapo pa kayo. Yun yung mga linyahan ng mga nanay, di ba? Ano bang sabi? Ano pa po? Marahil ito ay sa mga narinig sa inyo. Ano ba? Ha? Ano? Ano sabi dyan? Ha? Ano na? Laki-laki ng mata mo, hindi mo nakita. Yung mga nanay, pag inutusan kayo, di ba? Na, pagkianan mo nga ng ganyan. Anak, pagkiabot mo nga yung ganito. Anak, pagkipo mo nga yung ganito, kailangan ko. Ano sabi? Ang laki-laki ng mata mo, di mo makita-kita. Bakit? Ay, hindi kasi naghahanap. Di ba? Yung kasabi doon, di ba? Utak kasi ginagamit. Tama? Sino ritong nakaka-relate sa kanyang mga word of wisdom ng mga nanay natin? Ha? Sino rito? Ha? Nalaki-laki ng mata. Hindi mo makita. Minsan nasa likod mo na, nasa tabi mo na. Di po ba? Ano pa kasunod? Ano pa? Ano pa yung mga, ito mga linyalan ng mga nanay natin, okay? Anong sabi dyan? Ha? Mata kasi ang pinangahanap, hindi ang dili. Yeah. Yung bang, inutusan mo, pag inutusan mo, ang daming sinasabi. Wala naman dito eh. Di ba? Ako na naman. Wala naman eh. Hanap ko naman kayo naman. Sabi mo na, mata kasi gamitin mo yung bibig. Di po ba mga kapatid? Lalo yung mga anak, pag inutusan, dabog dito, dabog doon, may papagawa lang, dabog dito. Tama mga kapatid? Ano sabi ito? Mga kapatid, ay, ano sabi ng mga nanay natin? Ano mga word of wisdom? Mata kasi ang gamitin, hindi bibig. Tama? Mata yung gamitin sa pag-aanak. Amen mga kapatid? Kaya minsan mga anak natin, pag inutusan natin, dabog dito. Pag inutusan natin, ay bulong ng bulong. Meron
tayo pinapakuha, ayaw din nila makita kasi ay ginagamit nga yung bibig. Kaya hindi mata. Ano bang kasunod? Ano yan? Ano bang mga niya? Ha? Oh. Sino na nakaka-relate mo yung mga anak ko? Pag kinakausap mo, ayaw sumagot. Ha? Diba? Kinakausap ka, sumagot ka. Diba? Yung mga minsan pinapagalitan mo, kinakausap mo, pinapaliwanagan mo, gusto mong marinig yung side niya, ayaw magsalita. O, tayo sa mga nan, galit na galit eh. Diba? Pag kinakausap kayo, sumagot kayo. Amen mga kapatid? O, ito yung mga linyahan ng mga nanay natin, di ba? Ano ba? Ano bang nasunod? Ha? Ha? Para kayong mga anak mayaman. Yan. Ha? Para kayong mga anak mayaman. Right? Yung mga linyahan, di ba? Mga anak natin na parang mga anak mayaman. Tama mga kapatid? O, yung bang walang-wala na nga, hihingi pa. O, yung mga anak na hindi makaintindi. Mga anak na hindi makapaghintay. Di ko ba? O, kaya nga yung una, di ba, sabi doon nung yung pinakauna, ano ako, nagtatay ng pera. Tama? Amen po mga kapatid? O, ano pa? Ano niyo ako, katulong. Yan. Bakit yan yung mga nanay? Ano ba? Saan yung mga nanay dyan? Ha? Ha? Oh, narinig niyo na yun sa mga nanay nyo? Ha? Yung ba kasi yung nanay sa loob ng bahay parang walang kasamang mga anak? Ha? Kaya minsan pag napuno yung nanay sasabihin, ano niyo ako katulong? Yung bang imbis na makatulong sa paglilinis, ang nangyayari pa, yung mga anak, ang inutusan pa yung nanay. Nay, pagkikuha nga yung tuwalya ko. Nay, pagkikuha nga yung sabon. Nay, nahulog na nagkalat dito pagkipunas nga. O, di ba? Kaya ang sasabihin ng mga nanay mo sa pagkatuno, ano niyo ako? Katulong. O, di ba? Kaya mga anak, hindi niyo katulong yung nanay niyo ha. Kayo ay makatulong niya. Tama po ba mga kapatid? O, kayo makatulong niya ha. Lalo na ngayon sana, walang pasok, bakasyon, ha? Hindi walang pag-aaral, nasa bahay lang kayo. O, tignan nyo, nung may tutulong ninyo. Amen? Ano pang mga katagang minsan yung mga nanay natin, minsan nare-recall lang natin, ano? Ha? Ha? Yan! Yan, di ba? Mga linyahan ng mga nanay natin, hanggang ngayon yan. Ano sabi? Kakaselfon nyo yan! Oh, di ba? Nay, masama yata pakiramdam ko. Kakaselfon mo yan! Kaya, kumain ka pa ng charger. Kumain ka pa ng Facebook. Oh. Di ba? Kakaselfon mo yan. Nay, nalaglag yung ganito. Kakaselfon mo yan. Di ba? At so mga ganyan. Mga linyahan ng mga nanay, lalo na ngayon, di ba? Nay, parang masakit ang ulo ko. Kakaselfon mo yan. Masakit yata yung tataw, kaka-cellphone mo yan lahat. Kaka-cellphone, di ba? So, yun po yung mga linyahan. Ano pa? Meron pa dyan? Ano sa ano pa? Pigilan niyo ako, papunta ka pa lang, pabalik ka. Yan. Narinig nyo na yun sa mga nanay nyo? Ha? Yung sa mga bata, mga anak, di ba? Dami mga day-day ngayon. Mga balusot. Nakakala mo yung mga nanay, hindi alam. Yung mga nanay, akala mo yung parang bang ngayon lang pinanganak. Yung akala mo yung walang alam-alam sa pinagagawa ninyo. Di ba? Eh kayo, nagpaplano pa lang kayo, ano yung mga nanay nyo yan? Tama? Nag-iisip pa lang kayo ng gagawin ninyo. Alam ng mga nanay nyo yan kung ano magiging kailangan. Kaya sabi, tigil-tigilan nyo, di ba? Punta pa lang kayo, ha? Pabalik na ako. Di ba? Meron ba ko? Meron pa? Ano sabi pa sa susunod? Ako na wala, wala kayo. Yan ang pinaka tumatak sa akin, sa lola ko. Yan yung lagi niya sinasabi sa amin noon. Totoo naman mga kapatid. Ang sabi niya, kawawa kayo pag nawala ako. O, ngayon, sino nitong nakarinig na yun sa inyo? Ha? Di ba? Totoo naman.
Abay, awawa kayo pag wala yung mga nanay. Tama mga kapatid? Listen to me. Makinig kayo. Sapagkat maraming mga bagay sa buhay natin na ginagampanan ng mga nanay, makinig kayo, na hindi kayang gawin ng tatay. Okay? Na hindi kayang gawin ng tatay. Maraming mga bagay sa buhay natin na kayang minsan gumawa lang mga kapatid, yung mga nanay natin. Tama? Kaya minsan akala natin, di ba? Yung mga nanay walang ginagawa, yung mga nanay ay hindi nagtatrabaho, ba't nagkakamali po tayo? Tama po ba? Dahil yung mga nanay natin, minsan sa loob pa lang ng bahay na yan, nandiyan lahat ng ulit ng trabaho. Tama mga kapatid? Amen po ba? Oo. Bakit? Nakakita na kayo nagsasaing habang naglalaba. Naglalaba habang nagwawalis. Nagwawalis habang merong ginagawa. Wala po. Nanay lang nakakagawa niya. Tama po ba mga kapatid? O, kaya po, minsan, it doesn't mean na yun nga, makita natin yung mga asawa natin, mga nanay natin na nagpapahinga, akala natin walang ginagawa. Hindi po. Sometimes, yun yung mga pagkakataon nila na makapagpahinga lang po sila. Amen? Tama mga kapatid? Tama? Na minsan, makita natin, yun lang yung pagkakataon nila na sila makarelax. It doesn't mean wala silang ginagawa. Hindi po. Kung meron lang din pagod, mga kapatid, ay yun din yung mga nanay din po natin. Di ba? So, mga kapatid, yun po. Tanda nyo, kawawa kayo pag nawala ako. Totoo po yan. Okay? Ano pa? Meron ba? Wala na. So yung mga katagang minsan, marahil nare-recall natin. O baka meron pa. Okay? O baka marahil meron pa tayong mga nare-recall na mga galing po sa mga nanay natin. At kapag yung mga bagay na yun napakinggan natin, totoo yun mga kapatid. Amen? Amen po ba? Yun yung mga words of wisdom na galing sa mga nanay po natin. But anyway, tayo ay mag-aaral po ng mga salita ng Diyos ngayon at bibilisan na po natin kasi gusto ko pong maging ano po itong ating pag-aaral. Okay? We will study about mga kapatid, 7 ways. Okay? 7 ways. The Bible describes a good mother. Okay? So there are 7 things, but in our point, ginawa ko na lang ng sisisi yung pang-7 isalo sa kapares ko ng isa. Okay? 7 ways the Bible describes a good mother. But it's not just a good mother, but also a godly mother. Ang sabi ng Bible sa binasa natin sa Proverbs chapter 31, in verse 10, ano sabi? Who can find a virtuous woman? Do you know what is a virtuous is all about? Mga kapatid? In Proverbs chapter 18. Okay, Proverbs chapter 18 verse 22. Ang sabi ng Bible dito, mga kapatid, whoso findeth a wife, findeth a good thing. Amen? And obtaineth favor of the Lord. Ang sabi nga, kung sino mang nakasumpong ng isang asawa ay nakasumpong ng isang mabuting bagay. Amen mga kapatid? So I just want to remind every spouse, every husband that are here this morning, na kayo ay nakasumpong ng isang asawa, nakasumpong kayo ng mabuting bagay sa Panginoon. Amen. Amen mga kapatid? And it's not only a good spouse, but here in Proverbs chapter 10, yung good spouse na yun also, siya din po ay isang good mother. Tama? Amen po ba mga kapatid? Kaya sabi ng Bible dyan in Proverbs chapter 10, it is an important question na sabi, who can find a virtuous woman? Virtuous means, mga kapatid, ay godly, means faithful, means, mga kapatid, one who feared God. Amen? Yung virtuous, mga kapatid, ay ito po ay dinidescribe ng Bible. The virtuous woman is the one who leads her home with integrity, discipline, and more. Tama? Katulad ng mga nabasa at mga pinakita ko kanina,
And the virtuous woman also, mga kapatid, practicing and aim the life of her children, of her husband also, na kung paano niya ito ituruan, lalo na sa Panginoon. Tama? So, napakagandang tanong. Ang sabi doon, sino makakasumpong ng isang matapat na babae? Tama? Sino makakasumpong? Kaya, it is also a reminders po sa atin, lalo na, listen to me, young people, okay? I just want to make it also generally, na kayo, kapag makahanap ng partner in the future, make sure, mga kapatid, ito ay isang matapat na makakasama ninyo sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Tama? Ang sabi ng Bible din, di ba? Who can find a virtuous woman? Ano sabi? For her price is far above rubies. Ibig sabihin, hindi matatawaran. Hindi kayang bayaran. Amen? Number one. Okay? Number one, to describe. Ano pong sabi niya, mga kapatid? Sige, basahin niyo ang sabi. Ha? She cares for her house. Meron na ba kayo nakilala ang nanay na walang pakialam sa kanyang pamilya? Ha? Meron po ba? Meron na ba kayo nakitang nanay? Marami, meron. Kasi marami tayong nababalitaan. Ako, nalulungkot ako sa mga minsan nababalitaan natin sa TV, kung saan man, na minsan, meron mga nanay na binubugaw yung mga anak. Tama po pa mga kapatid? Kuminan dito nga, di ba? Nung nakarala dito, meron dito balita dito lang sa may baela po na. Tama? O, nakakalungkot, pero may mga ganun talaga. Tama? Pero the point, sabi ng Bible dyan, a good mother, a godly mother, makikita po natin, she cares for her household. Tama? Kaya salamat po sa mga nanay. Sabi ko nga, na kahit nasa loob ng bahay, kahit nasa loob ng tahanan, ginagawa ang pagiging nanay. Amen po ba mga kapatid? Did you even realize sa inyong buhay, sa ating mga buhay, o sa inyo, na kung saan ay yung mga bagay na nagagawa ng mga nanay ninyo? Amen? Ha? Yung mga simpleng bagay, naglalabas sila. Tama? Nagluluto sila. Ano ba mga ginagawa nila? Ha? Ano po? Naipagchismisan? Hindi. Ha? Nagluluto sila. Namamalansya sila. Especially, kapag may pasok, gigising sila ng maaga. Pagluluto nila kayo ng almusal ninyo. Tama? Ihahanda nila kung ano yung mga dapat nilang handa. Para magpapasok tayo sa eskwela, ay nakaready na po lahat. Amen mga kapatid? So, sabi po dito, ito yung isang uri ng isang good mother in the Bible na she cares for her household. Amen? Tama? Kaya po, meron na isang narinig, sabi niya, ang pag-asawa, it's not 50-50. It's not 60-40. Sabi niya, ang pag-asawa, marriage is 80-20. Sabi niya, 80% sa babae, 20% sa lalaki. Bakit? Sabi niya, kasi kaya 20% lang sa lalaki, kasi minsan, sabi niya ang lalaki, ang alam lang niyan, pag pumasok sa trabaho, yung isip niya nasa trabaho. Tama? Papasok sa trabaho, focus sa trabaho, focus sa ginagawa. Pero 80% sa nanay yan, bakit? Kasi marami yung iniisip. Amen mga kapatid? Sometimes, totoo naman po mga kapatid. Amen? Na minsan, ito lang tayo yung iniisip natin, pero yung mga nanay natin, ang daming minsan iniisip ng mga yan. Tama? Iniisip paano pagsasabayin yung paglalaba habang nagluluto. Ha? Salamat yun, hindi nahalo sa pagluluto yung sabon.
bahala sa loob ng tahanan. Amen? Alam nila every corner. Alam nila saan yung kalat. Alam nila, tama? Kaya minsan, totoo po na akala natin hindi sila nakapagod. Pero nakakapagod talaga kahit nasa bahay lang. Tama? Yung nag-release ka, mamaya, kalat na ulit. Yung naglaba ka, sinampay mo, pinatuyo mo, tinupi mo ng maayos, nilagay mo sa cabinet, nagkalkala ng isang gulo lang. Yung may kukunin lang isa, pag kailangan mo sa lahat, babagsak. Oh. Yung lahat, kinamir, may kukunin ka lang, hindi ka makapili lang, tatanggalin mo sa hangin. Di po ba mga ulit? Oh, tama? Meron ba ditong tatay ninyo nagtutubi para sa inyo? Meron ba ditong tatay na naglalaba para sa inyo? O marami lang mamlansya ng susunod? Sabi ito, tanongin ko kayo. Madalas ang mga nanay ang gumagawa. Tama mga kabalit? Kaya po, a good mother, she cares for her household. Kaya salamat po. Amen? Kaya salamat po sa mga nanay na nandiyan. Tama? Not only that, hindi lang yun. Ano pang kasunod mga kabalit? Sige po. Ha? Ano sabi? She comforts her children with love. She comforts her children with love. Amen? Naibig kong sabihin mga kapatid, isa po sa mga character para magkaroon tayo ng isang good mother. Ang sabi diyan, ang ginagawa ng isang virtuous woman, she comforts her children with love. Amen? Kasi minsan yung mga anak na natin madalas nakakasama ng mga nanay sa loob ng bahay. Tama? Amen po ba mga kapatid? Kaya minsan, tingnan nyo, yung mga anak natin, minsan pag meron sila mga kailangan, minsan nahiyang magsabi sa tatay. Minsan nagsasabi sa nanay. Sasabi naman ng nanay, hindi sabihin mo sa tatay mo. Di ba? Minsan, pag meron nagawang kasalanan, nahiyang magsabi sa tatay. Nagsasabi sa nanay. Tama? The point is this, minsan halos lahat, minsan sa mga nanay. Bakit? Kasi sila yung nakalagi nilang nakakasama. Tama? Kaya sabi doon, si comfort, kaya alam niya minsan yung mga nanay, alam nila paano kausapin yung mga anak, alam niya paano itubig yung mga anak, alam niya yung mga anak niya kung sila ay malungkot, alam niya yung mga anak niya kung sila ay may mga ito, mga kapatid, minsan, magkaiba yung mga tatay at nanay when it comes sa mga anak eh. Minsan, pag yung anak nagkasakit, ako minsan gano'n, siguro dahil gano'n kami, o ano, sasabihin ko lang, hindi, kaya niya yan, okay lang yan. Pero yung mga nanay, they were so very sensitive. Alam niyo po kayo? Sensitive sila pagdating sa mga kalusugan ng mga anak. Hindi, parang na hindi. Di po ba mga kapatid? O, minsan, gano'n sila kasi, sila yung nakakaramdaman talaga. Eh bakit? Eh, gano'n sila sa mga nanay yun. Di po ba? Kumbaga sila yung nakakaramdam talaga. Ano yung pangangailangan ng mga anak nila? Tama? Kita na yung anak nila kung malungkot. Alam ng mga nanay kung may problema yung mga anak nila. Alam ng mga nanay kung mayroong ayaw sabihin yung mga anak nila o kung may gustong sabihin. Nararamdaman ng mga nanay po yan. Amen? Kaya minsan yung mga nanay lagi nandyan para sila yung minsan unang tumadamay sa mga anak po natin. Tama mga kapatid? Yeah, yun po. Kaya salamat po sa mga nanay. Amen? Na minsan, di naman natin minsan napapansin, pero halos lahat ay napapansin po ng mga nanay po yan. Not only that, ay, ano sabi po dyan? Pangatlo? Ha? Ha? She herself with wisdom to her children. She counsel She counsel with wisdom with wisdom to her children. Ito na nga yung sinasabi ko kanina, na of course, yung good mother, yung virtuous woman, she knows how to teach her children. O paano niya bigyan ng magandang counsel. Tama? Kaya nga minsan sabi ko nga, minsan yung mga anak natin, takot magsabi yan sa mga tatay. Minsan pag mga tatay, nagsabi pala yung anak, pinumpok na. Sinumpok na. Diba? Nasikmuraan na. Diba? Kaya minsan tingnan nyo,
Kapag ang tatay namamalo, kapag ang tatay minsan magdidisiplina, minsan pag napapasobra, laging nanay ang umaharang. Di po ba mga kapatid? Kasi minsan, alam nila yung boundary, alam nila pag yung mga anak nila, parang sobra nang nasasaktan. Kasi sila, nasasaktan din sila. Amen? Yung kahit hindi sila nasasaktan physical, pero emotional, nasasaktan sila pag yung mga anak nila, nakikita nila, nasasaktan. Pag nakita nila yung mga anak nila, naagrabyado. Pag nakita nila yung mga anak nila, umiiyak, nasasaktan yung mga yan. Tama po ba mga kapatid? So sabi diyan, ay so meron mga yung mga anak natin, minsan ay halos din nga sa mga nanay sila nagsasabi, kaya yung mga nanay, ang sabi diyan mga kapatid, ay she counsels with wisdom to her children. Kaya dapat, ito po, to be a good mother, make sure wisdom from the Word of God lagi ang ipapayo natin sa mga anak po natin. Amen mga kapatid? Lagi, yun ang ipapayo natin sa mga anak natin. Tama? Tuturuan natin sila ng salita ng Diyos. Tuturuan natin sila yung mga bagay na natutunan natin, natutunan nila sa church. Tuturuan natin sila, papayuhan natin sila ng mga bagay na paano sila matuto. Tama mga kapatid? Paano sila matuto? Paano sila mag-mature, paano sila mas lumawak yung kanila pong pag-iisip. Kasi minsan, mga kapatid, yung mga anak natin, ito lang, yung sinasabi nga, dahil minsan madalas, yung mga nanay yung, ito hindi ko nagiging one-sided. I'm just telling you practically. Amen? And sometimes, generally, kasi minsan halos nakakasama ng mga nanay, mga anak, yung nanay. Tama po ba mga kapatid? Yung nanay talaga. Kaya, minsan, ay, yung nanay, kumbaga, siya nakakaalam lahat. Amen po ba? Kaya sabi niya, she counsel with wisdom to her children. Okay, siya yung magtuturo. Yun yun. Pag yung bata, pag malapit na mag-aral, nanay, ako nang magtuturo. Di po ba mga kapatid? O, nanay, lagi lahat nanay. Tama, lahat nanay. Mula sa sinapupunan, mula paglabas, mula, ano pa, mula hanggang tumigay sa ulo. Tama? Di pa rin si nanay. Amen po ba mga kapatid? And sometimes, yung mga anak natin, lumalaki sila, yung bang, iba-iba yung stages. Okay? Iba-iba yung stages. Iba-iba. At, yung mga nanay, dahil sila yung laging nakakasama sa bahay, minsan sila yung mas nakakaalam ano yung counsel na ibibigay nila doon sa different stage ng age ng mga anak natin. Tama mga kapatid? Amen po ba? Kaya minsan, meron din naman mga nanay na minsan napapasobra. Ano napapasobra? Minsan masyado nang mabibaby. Kaya yung masyadong binibaby yung mga anak ninyo. Amen mga kapatid? Tuturuan lagi natin sila. Tama? Kasi ang pangit naman, pag yan ay sila kinanihiron, binibaby mo pa yun. Hindi matututo yun. Tama? Hindi matututong tumayo, hindi matututong lumaban, hindi matututong tawag ito ay maging independent. Tama? Meron mga different stage. Amen? So, si counsel with wisdom to her children. Amen po mga kapatid? Na kapag may inaway yung anak, huwag niyong turuan anak, awayin mo din. Kapag may nangaway sa school anak, gantihan mo. Huwag po ganun mga kapatid. Amen po ba? Kasi may mga nanay na gano'n. Bisa di ba? Nanay, inaway po ako. Bakit? Ay siya, gantihan mo. Huwag natin mga kapatid, turuan natin sila. Kami, lagi ako, madalas din lagi sinasabi namin sa mga anak namin, mga kapatid, na sila kahit umiyak, kahit awayin, sabi namin, huwag kayong napapatol, huwag kayong lalaban. Tama? Dahil, hindi tama magpapente. Amen? Naalala ko nung si Yuri, nung grade 2 yata siya, may kaklase kasi siya, nagsumbong yung teacher na pinatukat daw siya ni Yuri. Lalaki yun ha, nagsumbong yun sa teacher. Sa teacher, tama? Tapos nagsumbong sa nanay. Pinuntahan ni Mrs. Hindi naman pala siya pinatukan. Nagsisinungaling lang yung baklase niya. Sabi namin, hindi magagawa ng mga bago na yan. Ano, gusto ko. Hindi ba na?
Well, Miss S, hindi. Okay? Miss S. Sabi na Miss S, siguro natin papatawag tayo kasi may oras. Kasi papatawag tayo, hindi gano'n tayo. Hindi gano'n mag-ES ka. Inaral ka na. Ayan, masulat ka na. Ayoko. Bukod yan na ako sa klase ko. Ganun din naman yun. Pero but anyway, yun po, huwag natin silang tuturuan. Sometimes, always teach them patungkol po sa salita ng Panginoon. Amen? Not only that, ano pa po mga kapatid? Sabi? Cultivate your children spiritual growth and trust in God. She cultivates faith to her children's spiritual growth and trust in God. Amen? So, isa pa po yan, katulad ng nabanggitin kanina, minsan nga, always turuan natin yung mga anak natin, di ba? Na sila po ay paano lumago, paano magtiwala sa Diyos. Kasi, yung mga anak kasi natin minsan, yun nga, dahil iba-iba sila ng mga stages. Pero mga toddlers, di ba, minsan hingi lang ng hingihan. Amen po ba? Hingi lang ng hingihan. Minsan, turuan natin sila na huwag pagbigyan. Turuan natin, anak, although bibigyan mo, willing ka magbigay. Pero turuan mo, anak, ipag-pray mo. Hindi po ba mga kapatid? Tama? O kapag yung mga malalaki na mga yan, tuturuan natin sila. Minsan, pag malaki na, may mga persona na minsan, may mga problema na din sa buhay, may mga pinagdadaanan din sa buhay. Sinasabi ko minsan, may mga minsan may mga kasalanan silang nagagawa o pagkakamali na ayaw magsabi sa magulang o sa tatay kasi natatakot. Kaya minsan sabi nila sa nanay, sometimes always teach them and give them a courage na, anak, magtiwala ka sa Panginoon. Di ko ba mga kapatid, anak, ayaw mo yan. Anak, alam ko, pinalaki kita ng ayos. Anak, alam ko, ay meron ka natutunan sa church, ay alalahanin yung mga natutunan. Something like that, mga kapatid. Amen? So, huwag natin silang tuturuan sumuko, huwag natin silang tuturuan na huwag na magtiwala sa Panginoon kasi kakalakihan nila yun na hindi na magtitiwala sa Panginoon. Amen po mga kapatid? So, turuan natin sila magtiwala sa Panginoon. Amen? Dahil mga anak din natin, dahil mga iba, nagdadalaga na. Turuan natin sila. Tama na magtiwala sa Panginoon, maglingkod sa Panginoon, magpagamit sa Panginoon. Amen? Although, minsan ay habang lumalaki ang mga anak natin, lumalaki yung sakit ng ulo natin sa kanila. Totoo talaga yun. Pag maliit pa sila, konti pa rin sakit ng ulo. Pag lumalaki na rin yung sakit ng ulo. Tama mga kapatid? Oo. Tama? Kaya minsan, tuturuan din natin sila na sila magtiwala sa Panginoon. Amen? At lalang minsan ay dahil malalaki na sila, akala nila, kaya na nila. Hindi po. Natanda niyo yung sabi kanina, sabi ni nanay, kawawa kayo pag wala ako. Ha? Tama? Kaya mo na ba maglaban ng damit mo? Tanungin kita. Ha? Kaya mo na bang maging independent sa sarili mo? Kaya mo na bang maghugas ng pinggan? Kaya mo na bang magluto ng sarili mong pagkain? Kaya mo na bang magpalansya ng damit mo? Pag di mo pa kaya lahat yan, dumipende ka sa nanay mo, magpasalamat ka sa nanay mo. Tama mga kapatid? Amen? Hindi ibig sabihin lumaki na kayo. Hindi ibig sabihin nakatapos na kayo. Hindi nyo na kailangan yung nanay mo. Magkakamali kayo. So, sasabihin ko sa inyo, kahit anong mangyari sa inyo, babalik at babalik kayo sa nanay ninyo. Tama mga kapatid? O, kung may kailangan ka, nanay. Di ba? Lagi si nanay, bakit? Ay, lagi nandiyan kasi si nanay para sa inyo. Amen? Now, tulungan natin sila magtiwala sa Panginoon. Amen? Si cultivate, ibig sabihin, tulungan natin silang lalo pang yung pang pukayin, cultivate natin, palaguin, yung pananampalataya, okay, ng bawat isa. Lalo sa lang kalalago sa lang spiritual na buhay. And not only that, ano po sabi ba ang ulit? Ha? She is committed. Companion. Okay, she is committed Companion. companion of her Husband.
husband. Amen? Of course, yung good mother, mga kapatid, ay always committed of her husband. Amen? Kaya salamat po sa mga nanay na nandyan kayo para sa amin. Tama po ba mga kapatid? Salamat po sa mga nanay na committed para po sa amin. Tama? Kaya, alam nyo, isa sa natutunan ko, pinakamagaling na mathematician, hindi yung mga nag-graduate ng mathematician, alam mo mga nanay. Ang galing. Ang galing nila mga kapatid. Minsan, nakakapag-budget sila na walang budget. Magtaka kayo dun. Tama? Amen mga kapatid? Minsan kasi tayo ito na yung binigay natin. Tapos pagkakatiwala na natin. Tama? Tapos minsan ikaw iniisip mo na yung binigay mo, kasya na. Kasya na. Pero, I'm always telling this to mga kapatid, even in our church. Tama? Na minsan pag meron tayong commitment, ito yung amount na na-commit natin. Na minsan ako din expecting na nakasya na. But in reality, nagkukulang. Minsan, namang problema ako. Tama? Tama mga kapatid? Ganoon din minsan nakala natin, nagbigay na tayo. Okay na yan, bahala na sila, kasya na yan. Kaya minsan kung magugulat kayo, yung mga nanay, mga asawa natin, na minsan nalapit sa atin, magsasabi, kulang yung budget. Mga kapatid, bigyan nyo na lang kung meron kayong bibigay. Huwag nyo na silang bungangaan na sabihin, hindi ba nagbigay na ako? Hindi ba sapat na yun? Hindi po mga kapatid, sometimes in the reality, because they are the one who budgeting everything, sila kasi nakakaalam. Amen po ba mga kapatid? I'm just telling, mga kapatid, kasi kaya salamat po, di ba, sa mga, kasi minsan, maraming mga nanay na minsan ay hindi minsan naintindihan. Tama? Kayo mga anak, pag kulang yung binigay na baon ng mga nanay ninyo, huwag kayong magreklamo, magpasalamat na lang kayo. Pasalamat kayo, meron pa silang na ibibigay sa inyo. Amen? Tama? Hindi, alam nyo, naniniwala ko yung mga nanay, hindi kayo kayang tipirin. Kung meron man. Tama po ba? But sometimes, they just need to, kailangan nilang mag-adjust, mga kapatid. Amen? Pero ginagawa nila para mapagkasya. Ay, minsan yung mga magaling na mathematician, yung mga nanay, galing nila. Tama? Minsan, kulang yung budget. Minsan magulat ka na pagkakasya nila. Tama mga kapatid? Amen po ba? Kaya, minsan, magtaka tayo, eto lang, pero sumubra. Kasi, sometimes, yung mga nanay natin, may mga kanya-kanya ding diskarte sa buhay. Ha? Amen po ba mga kapatid? Amen? Meron din mga kanya-kanyang diskarte sa buhay. Tama? So they are committed, of course, companion of our husband. So salamat po sa mga nanay na lagi nandyan, di ba? Na hindi kami pinapabayaan, inaasikaso tayo. Tama mga kapatid? O, salamat po sa mga nanay na nandyan na nasa likod lagi namin. Tama? Amen? Na ako yung asawa, nagpapasalamat ako. Pag nandiyan na yan, automatic na yan. Tatanong kung magkakapit, kung wala na akong kapit. Minsan, I want to say din mga sometimes, kahit mga simpleng bagay, i-appreciate ninyo. Tama po ba? I-appreciate natin. Amen? Kasi maniwala kayo, listen to me. Marami kasi minsan mag-asawa nag-iwalay dahil sa konting problema. Maraming mag-asawa hindi nagkakaintindihan minsan sa mga hindi nag-iwalay minsan sa mga bagay na hindi naunawaan. Tama po ba mga kapatid? Amen? Mga mag-asawa na nag-iwalay dahil sa mga konting bagay. Tama? But rather, pag may mga ganong dumarating, gamitin mo yung mga ganong pagkakataon para lalong maging mapagtibay yung pagsasama. Amen po ba mga kapatid? Amen? Kaya, always, kaya kayo din, mga anak, makinig kayo, mga anak, kayo lagi nyo rin ipag-pray lagi, yung nanay at tatay ninyo. Minsan may mga problema ang mag-asawa na hindi nyo nalalaman. Minsan magulat na lang kayo, malaki na. Tama? Ang totoo, kayo, hindi lang kayo basta nakapokus
sa ginagawa ninyo, binibigyan ng nanay ninyo o tatay ninyo, lagi nyo rin silang ipag-pray. Gabayan lagi sila ng Panginoon. Amen? Na yung mga magulang ninyo, bigyan sila ng kalakasan, hindi sila magkasakit. Kasi pag nagkasakit sila, maapekto yung pagtatrabaho nila. Pag naapekto yung pagtatrabaho nila, maapekto yung income nila. Pag naapekto yung income nila, maapekto yung pagbabudget ninyo. Pag naapekto yung pagbabudget ni nanay, maapekto yung kakainin ninyo. Pag naapekto yung kakainin ninyo, maapekto yung anong mangyari. Mga kapatid, di ba? Matadamay pa din lahat. Yan lang ipag-pray nyo. Ipag-pray nyo si nanay kahit nasa bahay, yung kalakasan lagi ibigay sa kanya araw-araw. Ipag-pray nyo si tatay kahit nasa trabaho, ipag-pray nyo sila na lagi, bigyan lagi ng kalakasan. Tama mga kapatid? Amen po ba? Sapagkat makinig kayo mabuti. Okay? Kaya kayo, mga anak, lagi, susundin nyo lagi yung sabi ng Bible. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Hindi ito sa mga pambata lang na bata. Okay? Ito ay akma habang kayo hindi nagkakapamilya. Amen mga kapatid? Tama po ba? So, she is a committed companion. Then lastly, ano sabi diyan? She is Christ-centered. Salamat po sa Diyos kung ang nanay ninyo hindi chismosa. Salamat po sa Diyos kung ang nanay ninyo hindi dressingera. Salamat po sa Diyos kung ang nanay ninyo hindi sugalera. Bungangera, given na yan kay Cristiano. Wala tayong magagawa din. Tama? Pero salamat sa Diyos, hindi nyo makikita yung nanay nyo, tambay kung saan. Hindi nyo makikita yung nanay nyo, mga kapatid, tawag dito ay kung saan lang. Madalas, makita yung nanay nyo, 24 oras, nasa bahay. Tama mga kapatid? Oo, nasa bahay, mga kapatid. At salamat po sa Diyos, the point is this, yung mga nanay natin, pinagsisikapan nila na kayo, ay madala nila sa Panginoon. Amen? Tama ba ang ulit? O, kayo mga anak, pumunta kayo sa church. Sino nagplansya ng mga susuotin nyo? Ha? Sino? O, mga nanay nyo ba, di ba? O, di ba? Kaya magpasalamat tayo sa mga nanay natin na lalo pag Sunday, inigising ka ng maaga para mag-face, magpasalamat ka. Dahil darating ang araw, mga kapatid, ay yung mga bagay na tinuro sa iyo ng mga nanay natin, ituturo din yan sa magiging mga anak ninyo. Kaya tingnan nyo, para ba minsan, yung asawa ko, minsan, pag meron siyang hindi alam, tatawagin niya yung ganitong babae, magtatanay, ganito po. Ibig sabihin, meron siyang mga natututunan dun sa nanay niya. Ibig sabihin, di ba tayo pag mga gano'n, tatawag pa tayo sa mga nanay natin, o mga nakilala natin, na ganyan, kung paano resolve yung ganitong bagay. Ibig sabihin ko, mga kapatid, hindi pwede wala tayong matututunan sa mga nanay po natin. Tama? At yung mga bagay na natututunan natin sa bahay natin, mga nanay natin, kahit anong mangyari, mga kapatid, i-apply mo yan balang araw. Tama? Kung paano ka pinalaki, ganun mo palaki yung magiging anak mo. Kung paano ka inasikaso, ganun mo asikasuin yung magiging anak mo. Ganun mo asikasuin yung magiging pamilya mo. Kung paano ka inalagaan mabuti ng mananay mo, ganun mo ipaparamdam mo sa magiging pamilya mo. Amen mga kapatid? Kaya salamat po sa Diyos sa mga nanay, okay? Na lagi nandiyan para samahan tayo, tama? Para gabayan tayo araw-araw sa buhay po natin. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, I just want you to understand, we should thankful to the Lord. Amen? Na ikaw may nanay ka. Ako, hindi ko naranasan magkaroon ng nanay na nakasama ko personally. Okay? Dahil lumaki ako sa isang pamilyang broken family. Hindi ko nakasama yung nanay ko. Lumaki ako sa lola ko. Pero, it doesn't mean, hindi ko naramdaman yung pagmamahal ng isang ina. Physically, wala akong nanay. Hindi ko nakasama. Pero yung pagmamahal ng isang nanay, ay naramdaman ko lahat sa lola ko, paano kami itagulol. Okay? Nakita ko lahat yung sakripisyo niya. Kaya ako, nagpapasalamat ako sa mga sabihin na natin, mga single mom na nagiging tatay at nanay. Hindi po biro. Tama?
Amen po ba mga kapatid? Papasalamat tayo sa mga nanay na natitira na lang sa mga pamilya natin. Ito ang lola ko talagang, to be honest, kahit mangutang at mangutang pa yan para lang may makain kami, gagawin niya. Dahil mga kapatid ay hindi ko nakita na ginutom kami ng lola ko. Kahit nga aso namin, kaya nilang lutuin. So, hindi pagkain. Ganun katindi ko lang. Sabi niyo sa tito ko, lahat tayong pagkain. Hindi kasi nung kasi wala pang batas. Diba wala pa naman kasing batas na sa aso. So talagang sa amin, normal talaga yung pagkatay ng aso at bentahan. Lalo na ako, nag-anawagdi ako. Talagang noon, pag may mga handaan, hindi gusto yung mga bago-bago. Talaga sa amin, may naglalako pa talaga na, ano pa talaga, bumibili talaga ng aso. Ayun noon, talagang gusto mo magala, kahit nga mga ganun palang kalaki, depende ka lang, 200. Kasi dinadala sa bago yung meron din silang pinagpapagsakan. Kaya kami na talaga ay aso talaga. Lumaki akong karne talaga yan, pagkain talaga yan. Hindi yan, dahil nagkaroon ng batas, dahil naging naikpitan lang. Okay, pero tutusin ay kinakain talaga ang aso. Tama? Pero ang puto ko, hindi ko nakita yung lola ko na ginutom kami. Talagang dinapang kami. Isipin mo, mula elementary, high school, hanggang pagkapag-aral sa Bible College, tinaguyod kami. Tinaguyod kami mga kapatid. Kaya, ako yung, nung nag-graduate ako ng high school, wala pa kasi yung K-12 nun. Tuwang-tuwa yung lola ko kasi, kumbaga hindi napagod yung sakripisyo niya. Kaya sabi niya, nag-graduate ka ng high school, mag-PMA ka na lang. Anong PMA? Pahinga muna ako. Hindi, mag-graduate ako ng high school, wala nang mag-aaral dahil walang pera. Yun nga, sinama ako sa camp, nakakilala na nagsuko ng buhay sa Panginoon, nabago yung buhay ko, di mas napaganda pa. Di ba? Kaya nung nag-aaral ako, nagpunta ko niya sa pinya noon, ako yung nagpapaaral sa kapatid kong bunso, pinapadala ko sila, magtapos ka. Kaya yung kapatid kong lalaki, pinakabulong bunso, sila yung huling batch kasi ng K-12. Kaya nung nag-graduate yun, umuwi pa ako, kasi dalawa namin nag-graduate na magkapatid. Kasi yung kapatid kong babae, ito, paalala, wala na, ay 16, 15 years old pa lang yata, wala na, magandang ng pamilya na. Tapos, yung kapatid kong lalaki, grade 6 lang, nag-graduate, ayaw na magkaroon, gusto magtrabaho pa, kasi sa hirap ng buhay, gusto talaga kumita na. Pero wala ko talaga nagpursige. Okay? Kaya ang punto ko, kaya salamat po sa Panginoon, sa mga nanay natin, minsan mga nagpupursige, ay talagang hindi matatawaran po yan. Tama mga kapatid? Kaya salamat po sa Panginoon. Amen? So once again, Happy Mother's Day to all sa mga nanay natin. Listen to this. Hindi lang kayo basta binigay ng Diyos para sa amin ng basta-basta. Binigay kayo ng Diyos sa amin ng isang malaking pagpapala. Amen? Tama mga kapatid? Dahil kung wala kayo, sabi na kawawa tayo. Tama? Kaya kawawa talaga tayo. But anyway, salamat po sa mga nanay. Dahil kung lahat tayo tumayo, at dahil po manalangin sa Panginoon as we just close our services morning. Panginoon, salamat po ng marami sa oras po dito. Salamat po sa inyong biyaya, kabutihan sa buhay po namin. Salamat po, Panginoon, sa inyong patuloy ng katapatan, Panginoon. Salamat po sa paalala mula po sa mga salita po ninyo. Tulungan niyo po kami at patuloy na dakilain kayo, Panginoon. Habang ating mga ulo nakatungo, mga mata nakapikit, ay may pumaga, gusto lang natin magpasalamat sa Panginoon na sila'y ipagpasalamat natin sa Diyos ngayong umaga. Na gusto lang natin silang pasalamatan, dakilain, sapagkat ang ating po mga nanay, hindi lang sila basta binigay sa atin ng basta-basta. We believe that God na binigay sila ng Diyos para minsan maayos ang buhay
Kaya Panginoon, salamat po sa mga nanay na nandito. Salamat sa kanila pong buhay. Salamat sa kanilang sakripisyo, araw-araw. Patawanan niyo po kami, Panginoon, sa mga panahon na minsan hindi namin sila na-appreciate. Minsan hindi namin nakikita yung mga pagpapagalala. Minsan ang mas nakikita namin yung kakulangan nila. Minsan mas nakikita namin yung kahinaan nila. Pero Panginoon, salamat po sa paalala ng mga nanay na nandito sa buhay namin ay isang dakilang pagpapala. Kaya nawa, patuloy namin panalangin na sila lagi niyong gabayan. Lagi niyo silang pagpalangin. Bigyan lagi sila ng kalakasan sa mga ginagawa nila kahit nasa tahanan. Sa mga pag-aasikaso sa amin, pag-aalaga. Maraming salamat po. Ang patuloy, bahay ko po ang kanilang mga buhay. Ang sulong, sila po makakasama pa po namin sila ng matagal dito sa mundo ko bawat. Salamat po sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Pastor, do not take a seat. Amen. Okay, that way,